Okay, good evening. Good evening po sa ating lahat. Praise God. At tayo po ay nadiritong muli sa ating midweek service. Po. Ah, Salamat sa Diyos na tayo po ay muling magkasama-sama. Ah, Magpapatuloy sa ating pag-aaral dito sa Book of Genesis. Sige po, kung nasaan po kayo ngayon ay nawa mabuti po ang iyong kalalagayan. Kung kayo man ay nasa Pilipinas, ah, kayo man ay narito sa Taiwan, welcome po sa ating TIC Filipino Ministry midweek service. Okay, so magandang gabi po, Ate Ellen. Ah, Good evening po. Good evening po sa inyo at salamat sa Diyos. Ah, Siguro pakibahagi na rin sa ibang mga kapatiran na po sa sa Messenger at yan. Ha? Kung kayo pa ay may mga prayer requests, maaari niyo pong ibigay ngayon. Ah, Tayo po ay mananalangin, magtitiwala na ang Diyos na buhay ay patuloy pong tumutugon sa mga panalangin. So, magandang gabi po. Magandang gabi, Ate Lori. No? Welcome sa ating midweek service. At sa gabing ito, tayo po ay dadako sa pag-aaral, no? Sa ating pag-aaral, tayo po ay dadako sa Genesis 7, no? Doon sa ang Genesis 7, yan po yung patungkol kay Noah at yung pagliligtas ng Diyos na ginawa kay Noah. Okay, so good evening mga kapatid na naririyan. Saan man kayo naroroon, ay nawa ay patuloy kayong samahan ng Panginoon sa mga kapatid na pabalik pa lamang sa kanilang bahay mula sa trabaho. Samahan din kayo ng Panginoon, panumbalikin ng Diyos ang inyong kalakasan. Sige po. Manalangin po tayo. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala, Ama naming makapangyarihan, kayo po ang lumikha ng langit at lupa, sa iyo po ay walang imposible. Sa gabing ito, sa aming pag-aaral na iyong salita, tulungan niyo po kami, gabayan, buksan niyo po ang aming diwa, patuloy ka naming makilala, at patuloy kaming lumalim sa iyong salita. Sa iyo po pinagkakatiwala ang lahat, maging ang mga panalangin aming iuusal sa gabing ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 So, okay. So, good evening po sa atin, no? Kayo ay may time na maibahagi sa ating video ngayon. Maaari niyo pong ibahagi na po sa iba. Okay. Salamat sa Diyos at mukhang maayos o malinaw yung ating reception ngayon o ang ating ano. Okay. Praise God.
Good evening, Ate Maymay. Na, ikaw ay pagpalain ng Panginoon at patuloy na palakasin. Okay, so tayo po ay dumako na sa awitin. Sundan po natin ang awit na ito ng pagpupuri sa Panginoon. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayak ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Amen. Tunay nga po na walang katulad ang Diyos. Wala siyang katulad sa ating walang walang bagay na maipapalit sa Diyos, walang tao, walang nilalang na nasa itaas ng langit, walang nilalang sa ilalim ng lupa na maaring ipagpalit sa Diyos. At ganoon din sa kanyang pag-ibig sa atin, walang makapaghihiwalay sa atin. So magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid.
no? At patuloy tayong mag-aaral sa Book of Genesis. No? Tayo po ay nasa Genesis 7 na. Ah, dadako na tayo sa salita ng Diyos. Ano po? So magandang gabi po sa inyo na nariyan sa Pilipinas at naririto naman sa Taiwan. So sa gabi ito, ating pag-uusapan ay tungkol sa Noah's Ark at ang pamagat ng ating tuturo ay Safe in the Ark. So we are safe in the Ark. Okay. Ito pong istorya na ito ay alam na ng karamihan, no? At very familiar na siguro sa atin. Baka sa ilan ay ito ay basic na, no? Subalit, kung ito nga ay basic, ay masasabi rin nating foundational. Pag sinabi nating foundational, ito yung mga bagay na hindi mo pa pwedeng i-compromise. Katulad ng pundasyon. Hindi mo pa pwedeng alisin katulad ng pundasyon. No, ito ay nagpapatatag at magpapatatag sa ating pananalig. No, dumako muna tayo sa salita ng Diyos at basahin po natin. Sinabi ng Panginoon kay Noe, pumasok ka sa barko kasama ng buong pamilya mo, sapagkat sa lahat ng tao sa panahong ito, ikaw lang ang nakita kong matuwid. Magdala ka ng 7 pares sa bawat uri ng malinis na hayop, pero 1 pares lang sa bawat uri ng maruming hayop. At magdala ka rin ng 7 pares sa bawat uri ng ibon. Gawin mo ito para mabuhay sila sa mundo, sapagkat pagkatapos ng 7 araw mula ngayon, magpapaulan ako sa buong mundo sa loob ng 40 araw at 40 gabi para mamatay ang lahat ng nilikha ko. Sinunod ni Noe ang lahat ng iniutos ng Panginoon sa kanya. Nasa 600 taong gulang na si Noe nang dumating ang baha sa mundo. Pumasok siya sa barko kasama ang asawa niya, mga anak na lalaki at mga manugang para hindi sila mamatay sa baha. Ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe, pinapasok niya sa barko ang bawat pares ng lahat ng uri ng hayop na malinis at marumi na lumapit sa kanya. At pagkalipas ng 7 araw, bumaha sa mundo. Nang 17 araw ng 2 buwan, umulan ng napakalakas at umapaw ang lahat ng bukal. Si Noe ay 600 taong gulang na noon. Umulan sa mundo sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Noong mismong araw na nagsimulang umulan, pumasok sa barko si Noe, ang asawa niya at ang 3 nilang anak na sina Shem, Ham at Hapet, kasama ang mga asawa nila. Kasama rin nila ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe, pinapasok niya sa barko ang bawat pares ng lahat ng uri ng hayop na lumalapit sa kanya. Pagkatapos, isinara ng Panginoon ang barko. Walang tigil ang ulan sa mundo. Sa loob ng 40 araw, tumaas ang tubig hanggang sa lumutang ang barko. Tumaas pa ng lubusan ang tubig hanggang matakpan ang lahat ng mataas na bundok. At hanggang umabot sa mga 7 metro ang taas ng tubig mula sa tuktok ng pinakamataas na bundok. Kaya namatay ang lahat ng may buhay, at ang mga hayop na lumilipad, lumalakad, gumagapang at ang lahat ng tao. Namatay ang lahat ng nabubuhay sa lupa, nalipol ang lahat ng tao at ang lahat ng hayop sa mundo,
Si Noe lang at ang mga kasama niya sa loob ng barko ang hindi namatay. Bumaha sa mundo sa loob ng 150 araw. 150 days ang baha. 40 araw ang pag-ulan. Po, ah, talagang ito ay pinaghandaan, mga kapatid, no? Si Noe, talagang grabe ang istorya na ito. Okay, so ayan po yung salita ng Diyos sa Genesis 7. Ah, so titingnan natin yung mga key events, no? Ano ba yung mga nangyari pagkatapos nyon, no? So inutos ng Diyos kay Noe, pinapasok niya sa barko ang bawat pares ng lahat ng uri ng hayop na lumalapit sa kanya. Pagkatapos, isinara ng Panginoon ang barko. Alam niyo po, napaka-significant nung praise na yun eh. Yung isinara ng Panginoon ang barko. Titingnan pa rin ho natin yan sa mga susunod. Sabi rito tingnan natin yung mga key events sa pangyayari sa buhay ni Noe at ng kanyang pamilya sa barko. So God commands Noah to enter the ark with his family and animals, no? So yung mga hayop na marurumi ay tag-isang pares habang ang mga malilinis ay tagpitong pares. So rain falls for 40 days and 40 nights, flooding the whole earth. All creatures outside the ark perish. Only Noah, his family, and the animals inside survive. Water remained for 150 days. So nanatili. No? So gaano kataas yun? 7 metro. No? 7 metro, mga kapatid. Ang taas ng tubig. No? So ano, ilan ba yung 7 metro? Yan katumbas ng dalawang palapag na building, no? Tatlong, at kung iyan maliit-liit na building, pwede meron ng mezzanine. Anyway, so ayan po. Ang pamilya lamang ni Noah ang nag-survive kasama yung mga hayop mula sa lupa, no? At bumaha sa mundo sa loob ng 150 araw. Yan po. Okay, yan yung key event. So, magandang gabi po sa inyong lahat na kasama natin. So, si Ate Isabel, si Ate Ressa, si Ate Lori, si Ate Marie, si Ate Margie, Ami. No? Kumusta kayo dyan? Si Kuya Amboy. Ate Tata, nariyan din, no? Si Ate Au, si Ate Maui. Okay, so water remains for 150 days. O, tingnan po natin, ano ang kinakahulugan no? Alam niyo po, for 150 days, safe sa loob ng arko sila Noah, no? At ang kanyang pamilya at ang mga hayop. And gaya nga ng nabasa natin kanina, the Lord shuts him in. Ang Diyos ang nagsara noong pintuan at yung pinto ang isinara ng Diyos, walang makapagbubukas maliban sa Diyos, no? At kung tao man ang magbubukas, iyon ay para sa kapurihan ng Diyos. Okay. So magandang gabi po, Ate Chato, Ate Joy, Ate Sayong, no? So dito po makikita natin na ang buhay ay para yung laging baha, no? Nakaranas na ho ba kayo ng baha sa buhay? Ngayon yung para bang ikaw ay nalulunod o ikaw ay na-challenge, no?
Life often feels like a flood, chaotic, overwhelming, threatening to drown us. Diba? Yung baha, ano yan eh, threat na ano, na gusto kang i gusto kang lunurin, no? So, ganyan po yan, no? At tayo po bilang mananampalataya, tayo naman ay nakakaranas din ng mga baha sa buhay. Kaya maganda itong pag-aaral na ito ng tungkol sa Genesis. At itong Genesis 7 ay nagpapaalala sa atin that God provides both judgment and salvation. God provides both judgment and salvation. Nagbibigay ang Panginoon ng judgment, nagbibigay din siya ng salvation. So good evening Team Sue and Ate Perma and Sis Madeline. Okay? So magandang gabi sa inyo. So, okay. Tuloy tayo. At dito makikita natin unang-una yung panawagan ng Diyos na sumunod, no? God's call to obedience. At gaya nga po ng ating patuloy na sinasabi, obedience is the doorway to salvation. Paano ba 'yan? O matatandaan niyo si Cornelius, 'di ba? Si Cornelius, binigyan siya kinaugnay siya ng Panginoon, 'di ba? Kinausap siya ng anghel at nag-obey siya na pasundo si Pedro. At nung nasundo na sila Pedro ay nakapangaral, no? Nag-preach ng gospel si Peter at sa pag-preach na yon, narinig nila yung mensahe ng kaligtasan. Okay. Obedience is the doorway to salvation. Ganun din naman tayo mga kapatid, di ba? Kung tayo po ay mananampalataya, yung obedience mo ay maaring, yan ang doorway to salvation ng mga tao na naghihintay na mabahagian ng mabuting balita. Yan. Okay? Same principle pa rin yan ha. Obedience is the doorway to salvation, no? At dito, inutusan ni God si Noah to enter the ark with his family. Kung sabi nila, ako, Panginoon, kung gusto mo kami iligtas, edi iligtas mo kami. Hindi kami sasama dyan sa barko kasama ang mga hayop. Now, mga kapatid, no, try to imagine it. Makakasama mo ng ilang araw o ilang buwan ang mga hayop. Hindi lamang to isa, dalawang hayop. Noon siguro, hindi pa uso yung cat litter o litter box, no? Try to imagine it, yung holy imagination. No? So, pakakainin mo yung mga hayop, tapos dudumihan. So, papaano kaya, no? Tapos nandoon kayo sa barko. At selyado yun na hindi mapapasok ng tubig. Okay. So, medyo challenging yan, no? Pero obedience, no? Obedience. Napaka-importante ng pagsunod. Okay, so magandang gabi po, Ate Silma Lebios at Ate Rose, no? Ate Muning. Okay. So dito, God commands Noah to enter the ark with his family. Instruction about clean and unclean animals shows God's attention to detail. Di ba? Sabi ng Diyos, pitong pares sa malilinis na hayop at dalawang pares sa hindi malilinis, no? At alam natin to na pag-aralan natin ito o nabahagi ko na ito that God is into details na merong yung attention ng Lord ay nasa mga detalye. Noah obeys according to all that the Lord commanded him. Even yung kahoy, no, yung sukat ng kahoy, sukat nung
tinatay yung barko nila, ah, ay pagsunod sa Diyos. So, paano natin to ma-apply? Ah, apply natin to by knowing that faith is proven by obedience even when the command seems unusual or costly. Okay. Ano raw? Yung pananampalataya ay sinusubok sa pamamagitan ng mga utos na para bang mahirap ipaliwanag. Yan, mga kapatid. At makikita ho natin yan throughout the Bible, no? Na may mga utos ang Diyos na para bang ang hirap ipaliwanag. Pero ganun yung faith. Wala yung pinagkaiba doon ah, sa lepros, no? Na pinagdip ng 7 times sa Ilog Jordan. Pwede siyang magreklamong marumi, pwede siyang magreklamo na pwede naman sa ibang mas magandang ilog, pero nandoon pa rin yung dapat na ang pagpapakita ng pananampalataya ay sa pagsunod. At kung atin pong aralin si Jesus Christ, di ba? Si Jesus, maraming pagkakataon, inuutusan niya na lamang kahit yung mga pinagagaling niya, no? Tumayo ka, ah, dalhin mo yung mat mo, okay? Lumakad ka. So, talaga ang Panginoon at ang pananampalataya at ang obedience o pagsunod ay magkakadugtong, mga kapatid, di ba? Sabi ni Jesus, nagtatanong sila kasi sila Peter, o saan natin kukunin ang pambayad sa buwis? O pumunta ka ro sa tubig, kumuha ka ng isda at doon sa bibig ng isda, makukuha mo yung pambayad sa buwis. So inutos ng Panginoon, sinunod ng mga alagad. Inutos ng Panginoon na paupuin ninyo yung mga tao at yung kakaunting tinapay at isda ay nagkasya sa 5,000. So faith is proven by obedience even when the command seems unusual or costly. Diba? Very costly yung command ng Lord kay na Noah dahil gagawa sila ng barko, hindi lamang basta barko, kundi nasa specification, no? Nasa sukat, kung gaano kalaki, anong klaseng kahoy ang gagawin nila. Okay, so tuloy tayo, no? God's judgment on sin. Hindi pa rin ito nababago. Meron pa rin paghatol. Merong paghatol. Kaya nga po tayo ay naghihikayat ng mga tao na ang mga tao ay manumbalik sa Diyos. Na ang tao ay makaranas ng kaligtasan. No? Kaya tayo ay nag-e-evangelize, mga kapatid. Kaya tayo ay nag-iimbita. No? Kaya tayo ay nananala para sa kaligtasan ng mga tao. Bakit? Kasi merong impending judgment. No? At dito sa verse 6 to 24, nabasa natin na yan kanina. When God shuts the door, judgment begins. At alam nyo, ganun din ang mangyayari sa mga huling araw eh. Hindi naman habang panahon ay may pagliligtas. No? Hindi habang panahon ay open ang doors. Habang open ang doors, mga kapatid, mag-evangelize tayo. Pero there will come a time na sasarado ang pinto, no? Pag sumarado na ang pinto, ay wala na tayong magagawa. Ang Diyos ang nagbubukas at ang anumang binuksan ng Lord ay walang sino mang makakapagpahinto. Pero ang Diyos din ang nagpapahinto at ang sino mang o anumang sinarado ng Diyos, walang sino mang makapagbubukas. Yan, ako. Napaka-importanting katuruan niya, no? Hindi kasi lamang yan patungkol sa salita ng Diyos at sa kaligtasan ng Diyos. Yan po ay sa mga principle
At lalo na yung pagkakaroon ng open doors. Hindi lahat ng panahon ay open doors, no? Hindi habang panahon ay naririto tayo sa Taiwan, no? Merong panahon ng pagsasara ng pintuan. Okay. At dito sa Noah, the Noah's Ark, when God shuts the door, judgment begins. The flood water come, rain for 40 days and nights. Fountains of the deep burst forth. Waters cover even the highest mountain. All living creatures outside the ark perish. No? Lahat ng hayop sa lupa ay nangamatay. Kasama na rin ang mga tao. So, application, sin has consequences. God's judgment is real, total, and unavoidable. No? God's judgment is unavoidable. Hindi pa pwede natin sabihin, ako, maawain naman ang Diyos. Yes, maawain ng Diyos, pero mayroong hangganan ang ating buhay. May hangganan ang ating stay dito sa lupa. Kaya habang ikaw, kung ikaw ay nakakarinig at hindi mo pa tinanggap ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ngayon ang araw ng kaligtasan. Manampalataya ka sa Kanya, magsisi ka sa kasalanan, sumunod ka, no? At ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Okay? Bakit? God's judgment on sin. Noon, ginudge yung kasalanan. Ngayon din, sa mga huling araw, magkakaroon ng divine judgment. At napaka-importante yon sa mga tao. Ah, kung nagpaplano ka ng pangmatagalan dito sa lupa, mag-isip-isip ka rin. No? Dapat ay nag-iimpok ka ng kayamanan doon sa langit na walang makakapagnakaw po. At kung ikaw ay namumuhay pa rin sa kasalanan, tigilan mo yan. No? Ikaw ay magsisi, manumbalik sa Panginoon. At ang Diyos naman ay tapat, sapat upang tayo ay patawarin. Ano pa yung susunod na punto rito? God's provision of salvation. Ang Diyos ay may provision ng kaligtasan. Doong panahon nila Noah, the ark is God's shelter in the storm. Okay? Yung ark naging shelter siya. So Noah, his family, and the animals entered the ark. God Himself shuts the door, securing their safety. At ganun din sa atin, mga kapatid. God is the one who opened doors and He shuts the door para hindi na tayo makalabas. The ark becomes the place of refuge while the world outside is destroyed. So, yung ark is our place of refuge, kaligtasan. Yung world ay gugunawin o sisirain, no? Alam niyo noon ay tubig, ang susunod po na paghahatol ay sa apoy naman. Kaya po maging masigasig tayo sa ating pagbabahagi, pag-iimbita ng mga tao na makakilala sila sa Panginoon habang sila ay buhay pa. So the ark becomes the place of refuge while the world outside is destroyed. Application natin yan. In Christ, we find our ark, our safe place from judgment and chaos. Sa New Testament, tayo po na New Testament believers, ang ark po natin ay makabilang sa Panginoon. Na tayo nakapabilang na sa kanyang kawan, which is His church. Okay? So, 150 days silang binagyo. Okay?
150 days. Alam niyo po, ano yan eh, pagka tinignan ho natin, sabihin na natin na yung 2 araw na nasa barko sila, Noah, ay katumbas ng 1 taon natin. So, yan po ay magiging 75 years. Okay? So, mga kapatid, bumagyo man ang paligid, kung tayo po ay nasa kamay ng Panginoon, nasa arko ng Panginoon, ito pong nangyari kina Noah, how God sustained them. Isusustain din po tayo ng Panginoon. Ang mga bulaklak sa parang, no? Magaganda yan at pinupuntahan nga, no? Ngayon sikat ang sakura. Susunod niyan siguro ay sunflower at iba't iba pang makukulay na bulaklak. Sila mga kapatid, no? Ay nakakapagsuot ng magagara at magagandang kulay na po-provide ng Lord. Wag ho tayong matakot o magamba pagka tayo po ay nasa arko ng Panginoon. So water prevails for 150 days, yet Noah and his family remain preserved. Salvation is not just about escape, it's about endurance. So nag-endure sila 150 days. So application natin ito. God's grace keeps us through the storms of life, not just at the moment of crisis. At maaring maraming panahon at pagkakataon na inililigtas tayo ng Diyos kahit hindi natin nauunawaan o nararanasan o nakikita. No? At maaring pag nagbalik tanaw ka, makikita mo yung mga panahon kung paano ka niligtas ng Panginoon. So, napakahalaga na tayo po ay mapapasok doon sa arko ng Panginoon o sa ngayon ay kawa ng Panginoon. No? God's sustaining grace. Ikaw ba'y napapagod? Let God sustain you. Ikaw ba ay nangihina sa pananampalataya? Hayaan mo na siya ang mag-renew ng iyong strength. Siya ang kaligtasan natin, kalakasan natin, siya yung nagbibigay ng panibagong lakas. So ang application natin dito, God's grace keeps us through the storms of life, not just at the moment of crisis. So through the storms of life. Ang buhay Kristiyano, hindi siya pangako na hindi ka na makakaranas ng bagyo sa buhay, kundi kahit sa panahon ng bagyo, mararanasan natin ang biyaya ng Panginoon. No, hindi siya nagsasabi na, oh, hindi ka na magkakaroon ng crisis sa buhay. Hindi po. Na kahit sa time of crisis, naririyan ang Panginoon at ikaw ay pinoproteksyonan. Maunawaan mo man o hindi ito, ilagay mo ang iyong pananalig sa Diyos na kaya kang iligtas, kaya ka ring i-sustain, no? Sustain. Kumbaga parang ano yan eh, yung sari-sari store, di ba? Anyone could open, but the question is, masusustain ba yon? Pagkasama natin ng Panginoon, may biyaya ng sustenance. So panghuli, so Genesis 7 is both a warning and a promise. Judgment is certain, but salvation is available. Certain ang judgment. Mangyayari at mangyayari yung mga kapatid, no? Kaya prepare to meet our God. Ihanda natin yung sarili natin sa pagharap sa Panginoon. Hindi lamang sa pagharap sa tao, at kung ano-ano pa, kundi yung maunawaan natin na tayo ay kailangang makasama sa arko ng Panginoon. At
available yun, no? So, tingnan natin sa New Covenant. So, Christ connection. Just as Noah entered the ark, we must enter Christ to be saved. No? Tayo ay pumapasok sa Kanya, sa Kanyang arko. No? Sabi dito sa John 10 verse 9, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. He will come in and go out and find pasture. No? Siya ay papasok at lalabas at makakita ng kawan. Tayo po ay kasama doon sa kawan ng Panginoon. At dahil sa biyaya, dahil sa pagmamahal, dahil sa sakripisyo ng Panginoon, tayo po ay pinagkalooban o inopera ng kaligtasan. At sa pananalig natin sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, na binayaran niya lahat ng ating kasalanan, tayo ngayon ay ligtas. So ang challenge ngayon, ang tanong natin, are we inside the ark or outside? Tayo ba ay nasa labas o nasa loob? Kaya piliin natin ang obedience. Piliin nating magtiwala at gawin nating refuge si Jesus. No? Wag po tayong matakot sa kanya na wag po tayong matakot sa mga circumstances. No? Tayo po ay magkaroon ng tunay na pananalig sa ating Panginoong Hesus at pagsunod sa mga pinagagawa niya, mga kapatid. At yung pinagagawa niya naman ay hindi burdensome. Ha? Hindi ito mabibigat. Okay. So, yan po yung ating bahagi sa gabing ito, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Salamat sa pagsama ninyo sa akin. Salamat sa kabutihan ng Diyos. Salamat at naging maayos ang ating uh, broadcast ngayong gabi na ito, no? We thank God. So tayo po na mga treasured possession ng Panginoon. Tayo po na pinili, no? Upang magliwanag dito sa sanlibutan. Magpatuloy po tayo sa kabutihan ng Lord. Magpatuloy tayo sa kanyang kagandahan. No? Patuloy tayo sa kanyang kaligtasan. Patuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. No? Haring ang iba sa inyo ay ayaw na yung salitang lingkod kasi kayo ay talagang pagod, no? Lalo na yung mga kapatid na naka-base sa bahay o sa hospital o sa nursing home. Nako, medyo mataas yung challenge niyan sa inyo, no? Last week, last CNY. Lalo na kung kasama kayo ng mga amo. At yung ano naman, yung mga nasa factory, medyo malaya-laya sila, maglaag-laag, no? Pero ano't ano pa man mga kapatid, tandaan natin, we were set apart by God. Let us share the gospel while serving people, and let us press on, no? Let us press on toward the next assignment God has prepared for us. At nawa, katulad kung kayo po ay binabagyo, rest assured na sa loob ng arko ng Panginoon ay safe kayo at may kaligtasan, no? Mas maganda na yung tayo po ay nasa arko ng Panginoon. Okay? Okay, so yan po. Tayo po ay mananalangin. Ipapanalangin natin ang ilang mga prayer request.
Okay, so let us pray. Panginoon, maraming salamat po o Diyos. Maraming salamat sa kabutihan ninyo. Nawa ang katotohanan na kami ay safe sa arko mo ay patuloy pong maging malinaw sa amin, Panginoon. At Lord, I pray, O God, Lord, sa prayer request na si Cynthia Cruz na naka-schedule sa operahan sa kanyang ovary ay kayo po ang Diyos na gumalaw at kumilos na maging successful yung operation at maging Panginoon yung financial provision, Lord. At kay Ate Silma, Lord, dalayan ko po, O Diyos, na ibigyan mo po siya ng kagalingan mula sa kanyang karamdaman, Lord. Ah, maging si Ate Maymay, ingatan niyo po siya. Maging Panginoon ang mga inaalagaan, O Diyos, na matatanda na iyo nga pong ingatan at pagalingin. Yung alaga ni Princess, alaga ni Sister Dorsky, alaga ni Sister Maui, Panginoon, iyo nga pong palakasin ang bawat isa, Panginoon. At Panginoon, sa bawat naririto sa gabing ito at mapapanood ang gawain na ito, hipuin niyo po sila at nawa maunawaan nila kung gaano ka-importante na kami ay namumuhay ayon sa iyong kalooban. Kami ay namumuhay sa kaligtasan na iyong pinagkaloob, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Sa iyo po pinagkakatiwala ang lahat at pagharian niyo po kami, Panginoon. Salamat ng marami, O Diyos. Salamat po. Panginoon, patuloy po naming dalangin na linisin niyo po ang aming buhay. Ganon din po, O Diyos, dalangin namin na paunlarin niyo po ang aming bansa. Kayo po ang maghari at patuloy rin pong pinapanalangin ang mga gawain sa weekend, O Lord. Ang gawain sa Taoyuan, pagpalain niyo po, lalo na yung gagamitin mo as preacher, worship leader, mga servant, pagpalain niyo po sila, O Diyos. Ganon din po ang gawain sa Hualien, sa Nung'an, sa Chungsan. Panginoon, hiling ko po, O Diyos, ang iyo pong mapagpalang kamay, ang kumilos. Kayo po ang Diyos na magpagaling sa mga may sakit. Kayo po ang Diyos na tumawag sa mga kapatiran na hindi pa nakakilala sa iyo. Kayo po ang patuloy pong magdagdag ng mga lalaki at babae na sasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Nagpapasalamat din kami, O Diyos, sa isang mabiyaya at matagumpay na gawain ng pag-alaala o pag-celebrate ng 35th anniversary ng Tagalog Fellowship ng Filipino Ministry. Panginoon, salamat sa katapatan ninyo. Salamat din sa mga kapatiran na tulong-tulong na gumawa, kumilos, naghanda, nagluto, nagrehearsal, naglingkod sa iyo, O Diyos, nag, ah, nag-contribute, Panginoon, sa anumang paraan, kahit ang iba'y nagdala ng mga gulay, ng iba't ibang klase ng pagkain, prutas, Panginoon, matamis, kakanin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa mga kamay na nakipagkaisa sa paglilingkod sa iyo.
At salamat sa mga kapatiran na bumiyahe mula sa Hualien, sa Taoyuan, maging sa galing Pilipinas, at ang mga kapatiran, Panginoon, na nagsama-sama, maging yung mga namit namin na sumali ng mga na galing Japan, galing Singapore, galing Hong Kong, galing Ghana, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang patuloy naming kinikilala na kayo ang Diyos na tumawag at naging dahilan upang kami magkasama sa. Maraming salamat po, O Diyos. Patuloy na pagpalain ang buhay po ng bawat isa, ang buhay po ng pamilya ng bawat isa, iyong nga pong patuloy na gabayan, patuloy na akayin sa kabutihan, akayin sa kaligtasan, akayin sa Panginoong Yesus. At sa mga nanghihina, kayo po magbigay ng kalakasan. Sa mga nawawalan ng lakas ng loob, kayo po ang mag-encourage, ang banal na espiritu, ang patuloy pong magbigay ng kalakasan, maging counselor namin. At Panginoon, sa aming buhay, patuloy na maitaas si Kristo Jesus. Maitanyag ang kanyang pangalan. At Panginoon, ang banal na Espiritu, ang siyang gumabay, ang mag-convict sa amin, at patuloy niyo kaming ilayo sa anumang tukso at ilapit sa Panginoong Yesus. Maingat po namin ibabalik sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagdakila sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Okay. So, magandang gabi po. Salamat po sa inyong lahat. Salamat sa mga sumama. Nawa, ay palakasin kayo ng Panginoon, no? Ate Au, salamat sa pagsama. Si Pastor Rene, salamat po sa pagsama. God bless po. Patuloy nawa na tayo po ay gabayan ng Panginoon. At habang bukas pa ang pintuan, no? Habang bukas pa ang pintuan, tayo po ay maglingkod. Tayo po ay sama-samang magpahayag ng kabutihan ng Panginoon. God bless po sa lahat. Nawa ay makapagpahinga kayo. Ang inyong mga lupang katawan ay i-replenish ng Lord at ihanda kayo sa panibagong challenges sa susunod na araw. Kita-kita po tayo, mga kapatid, sa pangalan po ni Jesus.